araw-araw, yun ay kanilang ginagawa. Sa araw, tulad ng ginagawa natin lagi, ang ama ay bumili pa rin ng maraming bigas ng loto, dinistribute sa lahat ng miyembro ng pamilya, hanggang sa pinakamatanda, ang kanilang loto, 90 years old na. At hindi na yung puso, yung loto rito. Pero binigyan pa rin. Nababasa sila ay bumili ng pagloy, charto, at tinignan ang resulta ng loto. Gabi, sila ay namamahal sa pagkat ang nanalo ay isang ticket na kanilang binili. At nagkataon yung ticket ng kanilang loto na 9 years old na may sakit sa puso. So takot nila na magabalitaan ng matanda ay resulta ito ng kanyang pagkakita. Delikado. Sila yung parang ng parang paano sasabihin sa matanda na magandang matanda. Ang naisip sila yung pagtas na pagkaka at kinakusap yung padre. Padre, maaari mo bang itulungan paano sasabihin sa ating lolo na siya ay nanalo ng loto 10 billion pesos. Sabi ni Padre, sige, nasa isip si Padre na palalukan siya kaya bayang siya. Nung siya'y pumunta sa bahay, asyusta, ang kwentuhan, naging pagkausap sa Father at yung lolo, namin ang pinag-usapan. Nung siya na'y panis, ay mahabol siya sa lolo. Itatanong ko sa inyo, paano kaya? Ano yung gagawin kung kayo ay nakakulit na siya sa lolo? Sabi naman ng tatay, ay yung talaga Padre, yung 5 million ay aking ibigay sa aking mga anak at ako. Yung 5 million ay aking ibigay ko sa iyo. Sa bigla ang pari, wala siya, doon nangyari sa kanya. Ay nagpasa. Therefore na si Padre, tayo ay nasa kanyang tunay na tahanan. Maaari nakakatuwa, pero alam po natin mga kapatid, hindi natin alam kung ating muling mantunan dahil nakakawagin yung ating pag-asa ay tunog at lento tayo sa sabi na maganda sapagkat hindi natin alam kung kailan muling magbabalik ang ating Panginoon yung kanyang tinatawag na parusiya o yung ating kamatayan. Hindi natin alam kung kailan. But ang tunay, ang certain, ang totoo, ang aming mahal na para sa mga daranas ng ating hirap. Bakit ang banal na pagkosya, ang banal na pumuyo, matapos ang tanggapin at huwag ng ganyan sa upuan.